Welcome to Phobia City, ang lugar kung saan namumuno ang pinakamadilim, pinakamalaki at pinakatinatago mong takot. Bago tayo magsimula ay pakiusap, pakipindot ng subscribe at like button, pwede nyo din i-share ang video na to, at huwag mahihiyang mag-comment para ma-shoutout sa next upload. Maraming salamat! Masigla ang sikat ng araw, halintulad sa nararamdaman ngayon ni Cindy. Nakayapos siya sa maskuladong braso ng kanyang boyfriend na si Jacob, habang naglalakad silang dalawa sa tabi ng malawak na kalsada. Nagtatawanan ng magkasintahan habang nagbibiruan, bilang lambing sa isa't isa. Sobrang saya ni Cindy dahil kapiling niya ang kanyang pinakamamahal na lalaki ngayong 3rd anniversary ng relasyon nila. Papunta sila ngayon sa mall na nakatayo sa bayan. Doon sila mamasyal upang mag-celebrate. Ang corny mo naman, babe. Pangangasar ni Cindy sa huling biro ni Jacob, sabay tawa. Napatawa na din si Jacob. Lalo siyang nahumaling sa binata. Ang cute nitong tumawa. Kitang-kita ang mapuputi at pantay nitong malilinis na mga ngipin na niyayakap na mga braces, maging ang malalalim na magkabilaan nitong dimples na bumagay sa mga singkit na mata. Ang pogi ng boyfriend niya, pero isa lang ito sa mga nagustuhan niya kay Jacob dahil bukod doon ay mabait at matalino din ito. Alam mo babe, mas okay na nasira ang kotse ko kasi mas nag-i-enjoy ako ngayon eh. Kasama kang naglalakad. Lambing ni Jacob kay Cindy na naging dahilan ng pamumula ng mukha ng dalaga. Iniwas niya ang tingin sa kasintahan, hindi niya alam ang isasagot dahil sa pagkabigla at kilig. Kaya minabuti niyang ibaling na lang ang paningin sa mga naglalakihang puno na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mayayabong ang mga dahon ng mga to at sobrang dami na naging dahilan kaya madilim kung saan sila nakatanim kahit may araw naman. Ang gilid ng kalsada ay puno ng kakahuyan kaya nagmimistulang gubat ito. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Cindy matapos niya makita ang itim na pusa sa ilalim ng isang puno. Nakatingin ito sa kanilang dalawa ni Jacob. Sa totoo lang, ay palagi nakikita ni Cindy ang pusang itim na ito sa tuwing dadaan siya dito. Palagi itong nakatingin sa kanya pero hindi niya lang pinapansin. Nakakapagtaka lang kung ano ang ginagawa ng isang pusa sa gilid ng kalsada at sa kakahuyan. Gayong wala naman mga kabahayan ang malapit dito kaya imposibleng may taong nag-aalaga dito. Dahil nga sa walang hilig si Cindy sa mga hayop, lalo na sa pusa, ay hindi niya na ito pinagtutuunan ng pansin. Ninayaan niya lang ito tumingin sa kanya tuwing napapadaan siya dito, hanggang sa makalagpas sa itim na pusa. Hoy, pusa. Alis. Shoo. Bugaw ni Cindy sa pusa matapos nitong lapitan sa Jacob at idikit nitong ulo sa paa ng binata na tila naglalambing. May allergy kasi sa pusa sa Jacob at alam nito ni Cindy kaya ganoon na lang niya kung itaboy ang itim na pusa pero tila hindi ito natinag. Muli lang nitong dinikit ang ulo sa mga paa ng lalaki ng paulit-ulit hanggang sa bumahing na si Jacob ng sunod-sunod. Hindi magawang itaboy ng lalaki ang pusa dahil naawa siya dito. Kaya naman si Cindy na ang gumawa ng paraan. Sinipa niya ang kawawang pusa ng ubod ng lakas. Tumalsik ito at tumama ang katawan sa isang malaking puno. Umangil ng malakas ang pusa kay Cindy matapos nitong makatayo mula sa pagtalsik. Sumama ang tingin nito sa babae. Nanilisik ang dilaw nitong mata
habang nakatingin sa kanya. Babe naman, bakit mo naman yung ginawa? Kawawa naman ang puso. Nagtatakang tanong ni Jacob na may mataas na boses sabay bahing ulit ng magkakasunod. Ay nako babe, tinatanong mo pa. Binabahin ka nga dahil sa pusang yan. Kahit na babe, hindi mo dapat sinaktan. Kawawa naman, may buhay din naman sila tulad natin. At saka naglalambing lang siya. I know, pero ginawa ko lang yan para sa'yo. Kasi ayoko mapahamak ka kapag na-trigger yung allergy mo. At yan, na-trigger na nga. Umiiling na sambit ni Cindy. Hay, ang mabuti pa ay umalis na tayo dito. At bilisan na natin maglakad para makarating na agad tayo sa mall para makahanap tayo doon ng sitirisin. Nagsitalo pa tuloy tayo nang dahil sa buwisit ng pusang yan. Inis na wika ni Cindy, humawak ito sa kamay ni Jacob upang hilayin ito paalis sa lugar na yon. Wala namang nagawa ang binata dahil sang-ayon ito sa sinabi ng kanyang kasintahan. Pinanood ng pobreng itim na pusa ang dalawa na palayo sa kanya. Napahiga na lamang ito sa lupa sa ilalim ng puno at naluluha ang mga mata. Makalipas ang 20 minuto ay narating na din nila ang mall. Nakapikit habang nakangiti si Cindy nang makapasok na sila sa entrance dahil sumalubong sa makinis niyang muka ang lamig ng aircon at yumakap sa kanyang ilong ang mabangong amoy ng paligid. Natuwa naman si Jacob sa naging reaksyon ng dalaga. Aba, kanina lang ay galit ka, tapos ngayong nandito na tayo. Para kang batang tuwang-tuwa. First time? Puna na may halong pangangasar na wika ni Jacob habang nakangiti sa kasintahan. Masaya lang ako. Ikaw talaga. Siyempre kasama kita dito sa mall. Napaka-romantic kaya. Talaga ba? Masaya din naman ako eh. Kasi kasama ko ang maganda kong girlfriend. Uy! Oh, binabahin ka na naman. Tara na, magtanong na tayo kung may bilihan ng pangontra dyan sa allergy mo. Nag-ikot-ikot sila sa malawak na mall. Bumili sila ng bottled water sa supermarket upang mainom na ni Jacob ang naturang gamot. Maya-maya ay nawala na ang pamumula ng ilong at pagbahing ni Jacob kaya nagdesisyon na ang dalawa na kumain. Pupunta sila sa mga inasal na nakapwesto sa ikatlong palapag ng gusali kaya gumamit sila ng escalator para hindi nakakapagod. Pero napansin ni Jacob ang weirdong reaksyon ni Cindy. Hala, nakakatuwa. Gumagalaw ang hagdan. Babe naman, malamang nagalaw talaga yon. Para namang first time mo sumakay sa escalator. Hindi naman sa ganon. Natutuwa lang ako kasi ang galing ng teknolohiya ng mga tao. Parang magic. Nagagawa nilang posible ang mga imposible para sila mga engkantado na may kapangyarihan at mahika. Napanganga na lamang si Jacob sa narinig mula sa kasintahan. Medyo weird ang kinikilos nito, maging ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Babe, damihan mo ang rice mamaya sa mga inasal. Mukhang gutom ka na. Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi mo. Sarcastic na lamang na tugon ni Jacob kaya napairap sa Cindy sa kanya bilang tanda ng pagkainsulto. Hindi nagtagal ay narating na nila ang third floor kung saan naroroon ang naturang kainan. Kaagad silang pumila sa counter para umorder. Mabuti na lamang at weekdays ngayon at alas 4 ng hapon pa lang kaya naman hindi gaano karami ang customers at mga tao sa mall. Oh babe, ako na pipila para umorder ha. Hanap ka na ng bakanting table. Okay, babe. Inikot ng babae ang paningin sa paligid. Napangiti ito dulot ng pagkamangha na tila ba unang beses pa lang niya makarating sa kainan. Umikit na ito ng umikot upang kilatisin ang paligid. Nakarating ito sa lababo ng kainan.
Naagaw ang atensyon ni Cindy ng hand dryer matapos ito gamitin ng mga bata. Wow! Ako naman, dali! Sabi nito at mabilis na sumingit sa dalawang bata. Dahil sa mas matanda at mas malaki siya dito ay walang nagawa ang mga to kaya umalis na lamang. Itinutok ni Cindy ang kanyang mga kamay sa hand dryer. Umingay ito at umihip ang hangin. Natuwa ang dalaga. Muli niyang itinutok ang kanyang kamay dito na tila ba isang batang naglalaro. Nakakahanga ang mga bagay dito sa mundo ng mga tao. Napatingin si Cindy sa salamin at nakita niya sa refleksyon nito ang isang babaeng magkasalubungang kilay na nakatingin sa kanya. Jenna? Ikaw si Jenna. Ang ex na Jacob na may galit kay Cindy kasi hanggang ngayon, mahal mo pa din si Jacob. Oo, ako nga. And why you're talking like a third person's point of view? Tanga ka ba? Ikaw si Cindy. Ang agaw sa akin kay Jacob. Galit na sabi nito kay Cindy. Tumapang naman ang mukha ni Cindy na tila ayaw magpatalo kay Jenna. You know what? I think hindi coincidence na magkita tayo dito sa mall. Siguro, sinadya to ng universe para naman makapagiganti ako sa'yo sa pangaagaw mo kay Jacob. Tantanan mo na kami. Akin lang si Jacob. Nagmamahalan kami at hindi mo siya makukuha sa akin. Sagot naman ni Cindy na pinandidilata ng mga mata si Jenna. You bitch! Sigaw ng galit na si Jenna at ubod ng lakas na sinampal si Cindy. Napahawak naman ang dalaga sa pisngi nito. Nakita niya sa salamin ang pamumula nito. Naningkit ang mga mata ni Cindy at tinulak si Jenna bilang ganti dito. Natumba naman sa Jenna papunta sa bakanting lamesa kung saan kakaalis lang ng mga customer na kumakain dito. Naitukod niya ang kanyang mga kamay sa lamesa kung saan naroroon ang toyo na may kalamansi. Dinampot niya ang maliit na mangkok at ibinato kay Cindy. Napansin niya na tila asido ang sausawan na pumasok sa mga balat ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Jenna sa nasaksihan. Aray! Aray ko! Sigaw ni Cindy dahil sa hapdi ng pagkakapaso sa kanya. Miss, 2 PM na. Sabi ni Jacob matapos siya makarating sa kahera mula sa pagkakapila. Pero naagaw ang kanyang atensyon nang marinig na tila ba may nagkakagulo sa likurang bahagi ng kainan. Teka, parang boses yun ni Babe ah. Miss, saglit lang ah. Wala pa na may ibang nakapila eh. Pagpapaalam ng binata sa cashier at kaagad na tumakbo kung nasaan nagmumula ang gulo. Naabutan niya sina Cindy at Jenna. Tinatakpan ng kanyang girlfriend ang kaliwang braso nito na natapunan ng sausawan pero kita niya namumula ito. What are you? Bakit may allergy ka sa soy sauce? Nagtatakang tanong ni Jenna sa umiiyak na si Cindy. Lumapit sa kanila sa Jacob na bakas sa mukha ang matinding pag-aalala sa kalunos-lunos na kalagayan ng kasintahan. Jenna, are you nuts? What the hell have you done to her? Galit na sigaw ni Jacob sa kanyang ex-girlfriend kaya nangingilid na ang mga luha sa mata ni Jenna. Deserve niya yan, Jacob. Dahil malandi siya. Inagaw ka niya sa akin. Tuluyan ng umiyak sa pagdadahilan ni Jenna habang dinuduro-duro ang nakayukong si Cindy. Pwede ba Jenna? Tantanan mo na kami ni Cindy. Una sa lahat ay wala na tayo at hindi na kita babalikan. Dahil dyan sa selfish mong ugali, kaya hindi nag-work ang relasyon natin. Pangalawa, hindi niya ako inagaw sa'yo. Kusa akong nakipaghiwalay sa'yo dahil sobrang toxic na ng relasyon natin. Galit na wika na Jacob kay Jenna. Napahiya naman ito lalo na nang lumapit na sa kanila ang manager ng restaurant. Ma'am, sir,
excuse me na. Pasensya na po pero may mga ibang customer po pong kumakain na na-estorbo niyo po. Please, huwag po kayo mag-eskandalo dito sa store. Magalang at mahinahon na awat sa kanila ng babaeng manager. See? Nakakaya sa mga tao, Jenna. Dagdag na paninisi ni Jacob habang yakap-yakap ang naiiyak na kasintahan. Pwede ba? Huwag niyo sa akin isisi kung bakit nagkakagulo dito. Kasalanan to ng babaeng yan. Siya ang buwisit sa buhay ko. Ma'am, kung hindi pa kayo titigil, tatawag na ako ng guard. And who the hell are you para mangyalam dito? Ang mahal-mahal na ng mga menu nyo, hindi pa masarap. Magko-customer feedback ako. This is the worst branch. Mataray na singhal na Jenna sa babaeng manager kaya napahiya ito dahil naririnig din ito ng ibang customers. Inikot nito ang paningin sa paligid at kumpirmadong lahat ng mga customer ay nakatingin na sa kanila ngayon. Bago pa man may muling makapagsalita ay nagitla si Jenna dahil unti-unting nalalagas ang kanyang mga buhok. Noong una ay maninipis na hibla lamang hanggang sa pakapal ng pakapal ang mga hiblang nahuhulog at kitang-kita ito ng lahat dahil sa kulay puting tiles ng sahig ng restaurant. Nagulantang ang mga tao, lalong-lalo na si Jenna. Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Ang daming hair fall. Sindak nitong tanong habang sinasalo ng mga kamay ang mga hibla ng kanyang rebonded na buhok na patuloy pa ding naglalagas. What the hell, Jenna? Gitla at hindi makapaniwalang nauutal na tanong ni Jacob sa ex-girlfriend. Hindi naman makapagsalita ang babae dulot ng sobrang sindak kaya napatili na lamang ito. Tumatakbong lumabas ng resto. Lihim na mangumiti na may malalim na kahulugan si Cindy. Babe, are you okay? Kailangan madala ka sa clinic. Patingin nga ng braso mo, may allergy. Napahinto sa sasabihin sa Jacob matapos tingnan ng braso ni Cindy na kanina lang ay namumula na tila ba napaso. Matapos itong matapunan ng sausawan pero ngayon ay normal na lamang ang balat nito na tila ba walang nangyari. Nasaan na yung redness? Ba't nawala? Buong pagtataka na tanong ni Jacob sa babae, subalit bago pa man ito makasagot ay napukaw ang kanilang atensyon ng isang nakakatakot at malakas na tili. Lumabas ang dalawa maging ang ibang mga customer sa mga inasal, pati na din ang manager na sumita sa kanila upang mag-usisa. Maraming tao ang nakatingin ngayon sa ground floor kaya sumilip din ang dalawa. Tumambad sa kanila ang duguan at wala ng buhay na katawan ni Jenna. Basag ang ulo nito at pulang-pula ang sahig kung saan ito bumagsak dahil sa mga sariwang dugo na nagkalat. Shit. Mura na lamang ni Jacob na halos maduwal sa pandidiri. Lihim muling ngumiti si Cindy at bumulong sa hangin. Buti nga sa'yo. Ngayon ay masusunog ka na sa impyerno. Che? Galak na saad nito na mahina lamang upang hindi marinig ng kasintahan na sindak dahil sa karumal-dumal na nasaksihan. Ayon sa mga saksi ay taranta sa Jenna na lumabas ng mall habang hawak-hawak ang ulo at umiiyak hanggang tuluyan na itong nakalbo dahil naubos na ang kanyang buhok. Dulot ng matinding takot at pasuray-suray itong naglalakad habang nagsisigaw ay aksidente itong na out of balance malapit sa escalator kaya bumulusok ang katawan nito sa ground floor. Babe, this is too much. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Rekomenda ng binata sa kasintahan. Pasensya na babe kung ganito ang nangyari sa araw ng date natin. Kasalanan ko to. Kung hindi ko siya pinatulan, hindi sana mangyayari to. This is no one's fault, babe.
Ang di lang ma-process ng utak ko yung weirdness ng mga nangyari kanina. Bakit bigla na naglagas sa mga buhok niya? Tapos nakita ko namumula yung braso mo pero hindi naman pala. Nalilitong sambit ng binata. Hi, huwag mo nang pakaisipin yun. I think tama ka. Umuwi na muna tayo sa kanya-kanya natin mga bahay at magpahinga. Masyadong maraming nangyari kanina. Kahit ako, gulat din eh. Agreed. Let's go. Hatid na kita. Anyaya ng binata pero nakangiting tumanggi si Cindy. No, huwag mo na akong hihatid. Magpahinga ka na. Kaya ko na umuwi. But it's getting dark outside, babe. Nag-aalalang pilit ni Jacob. Alam ko, kaya nga, bilisan na nating umuwi para naman hindi na tayo abutan ng dilim. Trust me, ayos na nga ako. Tayo nga ako nag-aalala kasi grabe yung pagkashock mo sa nangyari. Kaya naman na-insist na wag mo na akong ihatid para makapagpahinga ka na din. Giit ng dalaga at wala nang nagawa sa Jacob kundi ang pumayag. Isang matamis na halik sa labi ang pinakawala ng binata sa kasintahan bago pa sila tuluyang maghiwalay. Walang paglagyan naman ang kilig ni Cindy na mula ang pisngi nito kasabay ang abot tengang ngiti. Dahil nga sa magkaibang direksyon ng mga bahay nila ay naghiwalay na ng landas ang magkasintahan. Buti nga sa babaeng yun. Napaaga tuloy yung meet and greet nila ni Satanes. Balak pa niya akong agawin si Jacob sa akin. Kaya naman niya, magtatagumpay siya. Sinaktan pa niya ako. Mabuti na lang at marunong ako magmekos-mekos kaya naubos ang mga buhok niya. Tama, mekos-mekos na ang tawag ng mga tagalupa doon. Gumamit ako ng mahika para kalbuin ang babaeng yon. At nagustuhan ko naman ang nagresulta. Tuwang-tuwa na sambit ni Cindy habang naglalakad sa tabi ng kalsada. 6:00 na ng gabi kaya madilim na, subalit may mga streetlights naman sa kanyang dinadaanan. At may pailan-ilan ding sasakyan ang dumadaan kaya nagkakaroon ng sapat na liwanag upang lumitaw ang matinding galak sa mukha ng babae. Hindi siya makamove on sa halik ni Jacob. Hindi siya makapaniwala na ang lalaki nagpapatibok ng kanyang puso ay nahalikan niya na ngayon. Nakamit niya na ang kanyang pangarap. Sana hindi siya nakahalata kanina nung nakita niya ang pagkapasok ko. Visit kasi yung Jenna eh. Kahinaan talaga namin mga engkanto. Ang kalamansi. May nakahalong kalamansi sa sausawa na ibinato niya sa akin. Muntikan pa tuloy ako mabuking ni Jacob. Mabuti nga at namatay na siya. Dapat lang sa kanya yon, maldita siya. Gigil na wika ni Cindy na patuloy pa din sa paglalakad. Tahimik ang paligid at tanging mga huni ng mga kuliglig at pagsasayawa ng mga mayayabong na dahon ng mga punong kahoy sa kakahuyan sa gilid ng kalsada kung saan siya naglalakad lamang ang maririnig dahil wala na masyadong dumadaang mga sasakyan. Napahinto sa paglalakad si Cindy matapos marinig ang huni ng pusa. Nagmumula ito sa kakahuyan kaya napatingin siya dito at hindi nga siya nagkamali ng direksyon dahil may nakita siyang dalawang nagliliwanag na bilog mula dito na papunta na sa kanya ngayon. Ito ay mga mata ng isang itim na pusa na dahil sa dilim ng kakahuyan ay halos hindi niya ito makita. Ilang segundo lamang ay narating na nito ang kalsada kaya kitang-kita niya ang maitim nitong balahibo dulot ng liwanag ng streetlight na nasa tabi nila ngayon. Ito ang pusa na sinipa niya kanina dahil ayaw nitong layuan si Jacob kaya na-trigger ang allergy nito. Na nakakatakot ng tingin sa kanya ng pusa na tila ba balak siyang sugurin ito anumang oras. Tantanan mo na kami, Cindy. Akin na ang katawan na to. Akin na din si Jacob. Kaya wala ka nang magagawa. Sambit ng babae sa pusang itim.
Hindi ka magtatagumpay, Rafina. Isa kang impostora. Ibalik mo na ako dyan sa katawan ko. Walang iya ka. Galit na sabi ng naturang hayop na nanilisik ang dilaw nitong mga mata. Tanging si Rafina lamang na nagpapanggap na si Cindy ang nakakaintindi sa pusa. Ang normal na tao gaya ni Jacob ay meow lamang ang maririnig mula sa pusang itim. Matagal nang sinusubaybayan ni Rafina ang magkasintahan na sina Jacob at Cindy tuwing mapapadaan sa kalsada kung saan naroroon ang kakahuyan na may tumubong malaki at mataas na puno ng akasya na siyang lagusan patungo sa kaharian ng mga engkanto. Nahumaling at nahulog ang loob ng engkantadang si Rafina sa makisig at matikas na si Jacob. Minahal niya ang tagalupa at pinangarap niya itong makasama at maangkin. Kaya isang araw, habang mag-isang naglalakad si Cindy sa nasabing lugar, habang bilog ang buwan, ay nag-anyong itim na pusa si Rafina. Sinugod niya ang dalaga. Natumba si Cindy nang nakatiyaya sa lupa at pumatong siya sa ibabaw nito, sabay tumingin sa bilog na buwan. Lumiwanag ang mga mata ni Rafina, maging ang kay Cindy, at sa isang iglap ay nagkapalit na sila ng katawan. Dali-daling nilisan ng impostorang si Rafina ang pobreng si Cindy sa katawang pusa. Doon nagsimula ang pagpapanggap niya bilang si Cindy, nang sa gayon ay masolo niya ang pangarap na si Jacob. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam kung gaano kasakit na panoorin ng lalaking tinitibok ng puso mo na may kasamang ibang babae. Wika ng impostora na labas na ang litid. Nahihibang ka na, Rafina. Hindi kayo itinadhana. Magkaiba kayo ng mundo. Isa kang engkanto at isa naman tao si Jacob. Boyfriend ko siya at nagmamahalan kami. Giit naman ng pusa na siyang totoong si Cindy. Ibalik mo na ako sa katawang yan. Bumalik ka na sa mundo nyo. Hindi yung nanggugulo ka ng relasyon ng may relasyon. Hindi ako papayag. Umiiling na tutol ni Rafina. Paalis na sana siya, pero kaagad na lumundag ang pusa sa kanya, kaya natumba si Rafina ng nakatiyaya. Tumambad sa kanya ang bilog na buwan na payapang lumulutang sa kalawakan. Tatayo pa sana siya, subalit kinalmot siya ng pusa, kaya hindi niya ito nagawa dahil sa sakit. Tumingala ang pusa at tumingin sa bilog na buwan. Lumiwanag ang dilaw nitong mga mata, kasabay ng pagliwanag din ng mga mata ni Rafina. Pumikit, muling iminulat ni Cindy ang kanyang mga mata. Sa wakas, ay nakabalik na din siya sa kanyang katawang tao. Si Rafina naman ay bumalik na sa pagiging pusa. Lumundag papunta kay Cindy, pero nakailag ang dalaga, kaya bumagsak sa gitna ng kalsada ang salbahing pusa. Napalingon naman si Rafina matapos maliwanag na papunta sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito dahil headlight pala ito ng kotse. Bago pa man makakilos ang engkantadang pusa, ay tuluyan na itong nagulungan ng sasakyan. Hindi huminto ang kotse at dire-diretso lang ang pagandar na tila walang nangyari. Nalaglag na lamang ang tanga ni Cindy dahil sa nangyari. Ilang segundo din siyang nawala sa sarili, pero kaagad din bumalik matapos maisip na sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang sariling katawan at muli na sila magkikita ni Jacob. The end.